Pero habang nakikipag-usap si Sanji kay Mr. Zero, ay bigla itong nahuli ng mga Baroque Works. Samantala nakita ni Crocoboy ang kanyang mga tauhan na gulpi sarado at napag-alaman na kagagawan ito ni Mr. Prince. Pagdating ni Crocoboy ay galit na galit ito nang makitang wala na ang Straw Hat. Nakita nito ang sulat sa kanya ni Mr. Prince, kaya lalong tumaas ang presyon. Pinakita ni Mr. Zero ang susi at hinulog ito sa sahig. Nang makawala si Vivi sa kanyang pagkakagapos at sinubukang sapuhin ang susi. Pero binuksan ni Crocoboy ang sahig at nahulog ang susi sa Banana Jetors den. Sabi ni Crocoboy sa prinsesa na nalalapit na ang digmaan ng mga rebel army at ng mga kawal ng palasyo. Kaya pwede ka nang umalis at pigilan ang magaganap na digmaan o subukan mong iligtas ang mga kaibigan mo. Nakita nila ang mga Banana Jetors na parang nasa isang aquarium. Nilunok ng dambuhalang buhaya ang susi. Sabi ni Luffy na kunin ang susi pero dahil walang laban si Vivi sa mga ito, ay hindi nito alam kung ano ang gagawin. Nag-decide na umalis si Mr. Zero pero nag-iwan ito ng isang babala na mawawasak ang kwarto sa loob ng isang oras at lulubog ito sa tubig. Nag-umpisa nang lumabas ang mga tubig sa sahig at nataranta na si Usopp. Hindi alam ni Vivi ang gagawin kahit na sinasabi sa kanya ni Luffy na tulungan sila. Sabi ni Crocoboy na natural lang na magmakaawa para mabuhay pero pabantang sinabi ni Luffy na hindi ako nagmamakaawa. Kung mamamatay ako sino na lang ang gugulpi sa'yo. Sagot ni Mr. Zero na wag ka nang umasa mahinang nilalang ka lang. Tapos pinalabas nito ang isang Banana Jetor at hinarap si Vivi. Kaya natakot ang prinsesa dahil sobrang laki nito. Inudyukan ni Luffy na labanan ito ni Vivi pero sabi ni Usopp na wag itong lumaban at tumakbo na lang. Naghanda si Vivi nang biglang umatake ang buhaya at kanyang naiwasan. Nabahala ang Straw Hat dahil mabilis at malakas ang halimaw. Pagharap nito kay Vivi ay inatake siya ng buntot nito at nabahala sila Luffy. Nang kakainin na ng buhaya ang dalaga ay biglang may nagring kaya natigilan ang tsismosong Banana Jetor. Sinagot ni Miss Olsande ang tawag na inakalang nilang mga Baroque Works. Kaya nagtaka si Crocodile kung sino ang nasa linya. Naalala niya ang pamilyar na boses na nakausap niya sa Little Garden. Tinanong ni Crocoboy kung sino ito at nagpakilala si Sanji na Mr. Prince. Kaya nagsisigaw si Luffy at Usopp na iligtas sila ni Mr. Prince. Pero habang nakikipag-usap si Sanji kay Mr. Zero, ay bigla itong nahuli ng mga Baroque Works. Kaya tinanong ni Crocoboy ang lokasyon ng nakahuli kay Mr. Prince na agarang sinabi. Nataranta naman ang mga Straw Hat sa pagkakahuli ni Sanji. Paalis na sila Crocoboy para puntahan si Mr. Prince nang tumakbo si Vivi at agarang inatake ng Banana Jetors. Umakyat ito sa hagdanan at sinabing ililigtas muna niya si Sanji pero inatake ni Crocoboy si Vivi para pigilan ito sa kanyang binabalak. Kaya bumagsak ang prinsesa at ito ay nawala ng malay at nag-alala ang mga Straw Hat para kay Vivi. Sabi ni Crocodile na may aasikasuhin muna ito at naglakad paalis kasama si Miss Olsande. Nagising na si Vivi pero agad itong inatake ng Banana Jetor. Nasaktan ng buhaya dahil tinusok ng prinsesa ang mata nito kaya nagkaroon ng tsansa si Vivi na tumakas papunta sa hagdanan. Pero muling umatake ang buhaya at nagkaroon ng pagyanig at nawasak ang salamin na nagdulot ng pagbaha. Sabi ni Vivi na babalik ito at hihingi lang ng tulong kaya pumayag ang mga Straw Hat dahil wala na silang no choice. Samantala nakita ni Crocoboy ang kanyang mga tauhan na gulpi sarado at napag-alaman na kagagawan ito ni Mr. Prince. Pansin ni Mr. Zero ang kahina-hinalang lalaki na biglang tumakbo. Kaya ginamit nito ang kanyang Devil Fruit ability at hinabol ang lalaki. Pagdating ni Vivi sa gaming area ay naroon din si Sanji na nagpapa-impress sa kanya. Sabi nito na pinagplanuhan niya ang lahat at si Chopper ang nagpahabol kay Crocoboy bilang isang decoy. Hinahanap ni Mr. Zero ang kanyang hinahabol pero hindi niya makita dahil nagpalit na ng anyo si Chopper. Samantala, natataranta na ang Straw Hat dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Kaya naisip ni Nami na i-provoke ang halimaw kaya kinagat ng buhaya ang kulungan. Pero napakatibay ng kulungan kaya nabasag ang ngipin ng buhaya at nag-iiyak ito sa sakit. Tinanong ni Smokey ang pinaplano ni Crocodile dahil kasama pa nito si Robin na may 80 milyon na bounty. Kaya nagulat ang Straw Hat kasi delikadong tao pala ang partner ni Mr. Zero. Nababahala si Smoker sa tandem ng mga kalaban pero walang pakialam si Luffy dahil ang trip nito ay bugbugin si Crocoboy. Nabahala sila dahil papataas na ang tubig nang dumating si Sanji at gumawa ito ng malupit na entrance. Sinipa nito ang dambuhalang buhaya at sa lakas ng atake ay knock-out ang halimaw. Tuwa ang mga Straw Hat nang biglang lumabas ang mga tropa pits ng buhaya. Gigil ang mga ito na ipaghiganti ang kanilang tropa. Sabi ni Smokey na ang pangatlo ang may hawak ng susi kaya sinipa ito ni Sanji. Samantala, nagmamadaling bumalik si Crocodile at Miss Olsande. Sinipa ni Sanji ang buhaya at may lumabas na bola sa bibig nito. Nabasag ang bola at lumabas si Mr. Free na uhaw kaya uminom ito ng tubig nang makita nito ang isang susi. Kaya pinulot niya ito tapos sumigaw ang Straw Hat na kinukuha ang susi ng kulungan. Kaya nakaisip ito ng masamang plano pero nagulat ito nang nilapitan siya ni Sanji at kinukuha ang susi. Pero binato ni Mr. Free ang susi sa mga Banana Jetors at saka sinabihan si Sanji na kunin mo ang susi kung gusto mo. Samantala, binalikan ni Crocoboy at ni Miss Olsande ang kulungan. At sabi nito na peke ang susi na tinapon niya at hawak niya ang totoong susi. Sabi ni Usopp na pwedeng gamitin ni Mr. Free ang kanyang wax ability para gumawa ng susi. Kaya sa isang iglap bumait si ikatlo at binuksan ang kulungan.
pala ay dahil ginulpi ito ni Sanji, tapos dinikit ni Sanji ang isang mensahe sa katawan ni Ikatlo. Kanya itong sinipa para sa pagpapasalamat. Sabi ni Nami kailangan na nilang umalis pero sagot ni Vivi na problema nila ang mga banana jetors. Subalit paglingon nila ay tinapos na nila Luffy at Zoro ang problema sa mga buhaya. Nang nag-umpisa ng gumuho ang kasino at natangay sila sa agos ng tubig. Pagdating ni Crocoboy ay galit na galit ito nang makitang wala na ang Straw Hat. Nakita nito ang sulat sa kanya ni Mr. Prince, kaya lalong tumaas ang presyon. Umahon na sa tubig si Sanji at daladala si Luffy habang sila Nami at Vivi naman ay inaahon si Usopp. Habang si Zoro ay niligtas si Smoker na nireklamo ng mga Straw Hat. Bumangon na si Smoker na maubo-ubo pa at inatake nito si Zoro. Saka tinanong kung bakit niya niligtas ang kanyang buhay. Kinwento ni Zoro na inutusan siya ni Luffy na iligtas si Smoker dahil hindi ito makakalangway dahil kumain ito ng sinumpang prutas. Kaya wag ka magreklamo dahil sinunod ko lang ang utos ng aking captain. Nagising si Luffy at bumangon at nakita niya si Smoker na nakatitig sa kanya. Kaya inaya niya ito ng away pero dahil niligtas ito ni Luffy kaya tumanggi ito. Sabi ni Smoker ngayon ko lang kayo pababayaan pero sa susunod na magkita tayo magkaaway na ulit tayo. Dumating na ang mga Marines kaya sumibat na ang mga Straw Hat. Samantala tinawanan lang ito ni Luffy at sinabing hindi ka masamang tao Smokey kaya medyo nahiya si Smoker at naggalit-galitan ito. Tuluyan nang tumakas ang mga Straw Hat at pinabayaan na ni Smoker ang mga ito.